Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Guilty ka pa rin ba? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Herod ay siya yung nagpapugot sa ulo ni Juan Bautista. Dahil sinunod niya ang utos ni Herodias, ang babaeng inagaw niya na asawa ng kanyang kapatid. Dito ay makikita natin na si Herod ay hindi mabuting saksi ng kapangyarihan ng pagtuturo o kabutihan ng Diyos at ng mga propeta. Dito ay makita natin na si Herod ay meron namang maliit na pananampalataya dahil pinayagan niya nga rin na ipakulong muna si John the Baptist. Kaya lang mas nangibabaw yung kanyang passion, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pangako, yung kanyang mukha na gawin ang isang bagay na pinangako niya sa madla. Kaya nga dito natin makikita na ipinagpalit niya ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang pansariling kapakanan. Pero meron tayong matutunan dito sa ginawa ni Herod na kung sana si Herod ay humingi ng kapatawaran at nagsisi, ay siguradong mararanasan niya ang bagong buhay at kapayapaan na nabigay ng Diyos. So matutunan natin dito, anuman ang nangyari nung nakaraan, anuman yung mga kasalanan natin, anuman yung mga ginawa natin na hindi umaayon sa kalooban ng Diyos, ay meron pang panahon na pagsisihan ito. Magkaroon tayo ng kababaang loob sa harapan ng Diyos, aminin na tayo ay nagkasala at hingi ng tawad, at siguradong ibibigay niya ang kapatawaran sa atin at nawa matanggap natin ang kapatawaran at maisabuhay upang magkaroon muli ng bagong buhay, bagong pananaw. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Laging pag tayo ay nadadapa, dapat tayong bumangon, pero dapat huwag palayo sa Diyos, kundi palapit sa Diyos. Anuman ang nangyari, anumang ginawa natin noong nakaraan, merong Diyos na nagmamahal sa atin. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Kaya't antabayanan. Pagkalat natin itong mabuting balita, siya ang mabuting balita, ang Diyos mismo, nagpapatawad, nagmamahal sa atin. Isang mapagpalang Sabado sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless and God is good.